channel. Mga kapatid, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. Napanood niyo po ba ang ating YouTube channel? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, then share, like, subscribe, and share sa atin pong YouTube channel. Habang ginagawa po natin ito, we have also share. We can also share the messages from the Word of God every Sunday. Amen? Kaya sa lahat ng nandito ngayon sa ating sanctuary, dito po sa Quezon City, isang pasikabong na palakpak po, ialay po natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Malakas po na palakpak. Hallelujah! At tayo po sinigaw ng Hallelujah! Amen! Amen! Glory to God! And for our word, yan, excited po ba tayo sa Word of God, mga kapatid? Ayan po, 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. 1 Timothy, ang atin pong verse ngayong umaga at gabi sa ibang bansa. Nanonood sa atin ang taga-Amerika, kaya gabi ngayon sa kanila. Kaya good evening sa inyong lahat dyan. And good morning sa lahat ng umaga. At maamoy na malamig na ang simoy. Hindi maamoy. Malamig ang simoy na ng hangin. Ayan. Ibig sabihin ay Pasko na. Naimbaga Pasko kini kayo. Amen. Yan. Okay, so 1 Timothy chapter 6 verse 11 and 12. Yan po. Okay, the Word of God, but you, okay. Yan. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Verse 12. Verse 12 po natin. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you have been called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ayan po. Ang author po ng aklat na ito ay si Apostle Paul. Si Apostle Pablo. And personally, particularly, message po niya ito sa kanyang anak, spiritual son, sa kanyang disciple na si Timothy. Yan. In particular, ang recipient, ang kanyang direct na sinusulatan ay si Timothy, the young pastor, his spiritual son, Timothy. Yan. Ang tawag sa kanya sa verse 11 is the man of God. But you, man of God, flee from all this. Okay? May tatlong bagay, madali po nating babaunin at madaling matatandaan. Tatlong bagay na matatandaan po natin. And I hope and pray hindi po natin ito makakalimutan. And this will become our principle of life. Sabi nga po natin, principle. Mga panuntunan, mga prinsipyo sa buhay with a purpose. When God revealed His power, when God revealed His word to us, His children, He has this purpose. Ngayong umaga, bakit tayo nakarating ngayon? At bakit ang ating mga kaibigan at kababayan nanonood sa atin? God has a purpose. Nothing happened in our lives that is accident. There is no such thing, accident happened in our lives.
That is why we will always praise the Lord. Why? God has a purpose. And this morning, ang layunin niya, matutunan po natin ang mga panuntunan so that we will be victorious always. Sabihin natin, always. Always. Nothing, no Christians that is talunan. Walang Kristiyanong talunan. Walang Kristiyanong discouraged. Walang Kristiyanong umaayaw sa ating mga buhay. Because God's purpose is for us to be victorious. Because Jesus Christ was already victorious on the cross. Amen? Nagtatagumpay na si Jesus sa cross. Kaya tayong mga followers niya ay magtatagumpay na din. Amen? Every day po yan. Every day. Hindi yung ngayon victorious, bukas talo, sunod panalo, sunod naman ay talo. Wala pong ganon. Amen? Walang ganon. Kahit po maraming problema, God allows it to be closer para tayo ay maging mapalapit sa Panginoon. Ang purpose bakit may pagsubok, ang purpose bakit may problema, para maalala natin na mayroong Diyos. Amen? Kasi kapag masarap lagi, kapag laging busog, kapag laging may pera, kapag laging may blessing, nakakalimutan minsan ang Panginoon. Amen? At kailan pa natin maseryosong mararanasan ang presensya ng Lord? Kapag may pagsubok. Amen po ba? Sino dito katulad ko na kapag may problema, si Lord ang takbuhan? Amen? Pero kapag puno ang bulsa at maraming ayuda, kapag maraming pera, ay parang, Lord, off mo na tayo. Day off ko ngayon sa pagkakristyano ko, day off ko ngayon. No devotion, no prayer muna. Maraming kwarta Pero kapag maraming patay, maraming problema, kaya gusto ni Lord, mapalapit tayo sa Kanya. Kaya huwag kang umayaw kapag may problema. Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Okay, may tatlong bagay. Sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timothy, merong tatlong bagay. At huwag nyo itong kalimutan. Promise? Taas mga kamay. Sinong mangako na hindi natin ito makalimutan? Kasi kung minsan, may natutunan tayong bersikulo ngayong araw na ito, pero pagbaba sa hagdanan, forget. Ano nga ba yun? Nakakatuwa yun. Alin? Yung mukha ni Pastor. Hindi na malaman kung anong nakakatuwa, yung joke o yung mukha. So, yung Pastor, parehas lang. Okay. Number 1. Nating matatandaan. In the midst of trials, in the midst of life, in the midst of crisis, number 1, flee. Hindi play. Do not play with Satan. Do not joke with the problems. Do not joke the Christian life. Flee from all this. Sabi ni Paul kay Timothy, flee. Hindi play, hindi laro, hindi joke. Flee. Sa Tagalog, umalis ka dyan. Meron kang something na bibitawan. Meron kang hawak-hawak na bagay na gusto ng Lord, pakawalan mo. Iwanan mo. Itapon mo. Flee from all these things. Ano ba itong mga bagay na ito? Atras po tayo ng konti. Kasi kapag hindi natin maintindihan, ano yung mga bagay na i-flee, iwanan, itakwil. Ano yung mga flee? Verse 9. Ano yung mga bagay na i-flee po natin? Yan. People who want to get rich fall into temptation. Pastor, ibig bang sabihin, huwag na tayong mangarap yumaman? Nasundan po natin, parang medyo ayaw ko nito. Amen. Dahil gusto kong yumaman eh. Sino dito ang gustong yumaman? Taas mga kamay. Huwag na kayong magpa-tumpik-tumpik. Sino gustong yumaman? Yan.
Gaano kayaman? Ayan, di ba? Talagang nakikinig si Dion. Proud na proud tayo kay Dion. Very attentive, ibig sabihin. Hindi kamukha nung katabi mo na wala dito ang isip. Pero si Dion very attentive. Amen? Yan. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Amen? Hindi masama ang yumaman. Ang masama kung ang kayamanan mo mas mahal mo kay Lord. Ang masama, busy ka na sa sarili kaysa kay Lord. Para bagang nabawasan yung pogi points mo kay Lord. Kasi nasasapawan ka ng mga bagay, mga bitag. Ang sabi dito, fall into temptation and a trap into many foolish and harmful desires. Hindi masama mag-desire. In fact, gusto ni Lord na meron tayong dreams, meron tayong visions, meron tayong mga wishes, meron tayong mga pangarap sa buhay. Alam niyo po, ang pinakamahirap na tao, hindi yung walang pera. Kawawa naman siya, wala siyang pera, pulubi, hampas lupa, maralita. Ang daming mga description sa mga taong wala. Hindi po yun ang kawawa, yung walang pera. Ang kawawa, alam niyo po, sabi niyo, tanong niyo, ano po pastor? Alam niyo yung kawawa na tao, yung walang pangarap. Yun, no? Yun. Very responsive si Dion. Gusto ko yung audience ng gano'n. Sana Dion lahat ang response in the spirit, no? Yung walang pangarap. Nangarap ka dati, pero tumigil kasi napagod na. Wala namang nangyari. Pangarap ko sa church, mega church. Wala namang nangyari. Makaalis na nga. Hello? Tumigil, kapag tumigil kang nangarap, ay wala na. Amen? Yung pangarap mo, huwag kang pumayag na hindi mangyari. Huwag kang bibitaw. Kaya lang, do not be foolish. Sabi dito, do not be foolish with the harmful desires that plunge men into ruin and destruction. So be careful. Let us be careful to obey what the Lord's will is. Let us be careful of our activities. Let us be careful of what we are doing every day in our lives. Let us be careful of what we think. Let us be careful of what we plan. Let us be careful of what we say. And I remember nung nagtuturo po ako ng kinder. Kasi kapag teacher ka ng kinder, kailangan mag-aka rin as bata. Hindi batang isip. May tinuturo ako sa mga bata noon na, oh, be careful little eyes what you see. Hey, hey, hey. Oh, be careful little eyes what you see. Then meron pa, oh, be careful little mouth what you say. Be careful little ears what you hear. Ibig sabihin, tinuturo namin sa mga bata, tinuturo natin sa mga anak na be careful. Sa Tagalog, ingat. Kaya po tayo pag umalis, ingat. Di ba? O, alis na po kami, alis na po kami. Anong sinasabi? Ingat. Ibig sabihin, be careful. Dahil sa labas, hindi mo na alam anong mangyayari diyan sa labas.
Napakaraming temptations dyan. Napakaraming aksidente. Napakaraming gawa ng dyablo. Nilatag na. Pagising mo pa sa umaga, dyan pa lang sa hagdanan, inahanda na ng dyablo ang mga bitag. Inahanda na ng kaaway na kung ikaw ay malalaglag, ilalaglag, sisirain ka, wawasakin ang ating buhay. And if we are not careful, tapak dito, pagsak dito, lugmok dito, problema doon, problema dito, mararanasan, discouragement dito, kapaguran doon, napapagod ng napapagod. Why? We are not ready because we are not carefully doing. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, be careful. Flee. Anak, sabi niya, man of God, sa ating panahon ngayon, Christians, wake up! Mga Kristiyano, mag-ingat po tayo. Lalo't higit ang dyablo, double time. Alam niyo yung mga trap sa akin ngayon? Sakit, kawalan, walang ganito, walang ganon, ang daming plano, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang tawa, nasa tao ang gawa, pero di ko magawa, di ko magawa. Ang dami kong gusto mong gawin, di ko magawa. Alam niyo yung ginawa ng dyablo sa akin? Tuyo. The devil dalhin ka sa dryness para isumpak mo ang mga kabutihan ng Diyos. But be careful, flee. Iwasan po natin yun. Again, do not misinterpret me. Do not misunderstood me na ayaw ko ng yaman. And in fact, gusto ni Lord, ikaw ay umasinso. Amen? Gusto ni Lord, tayo ay umangat financially. Hindi siya sadista na pahirapan ka at natutuwa siya kapag hirap na hirap ka. Amen? Ang desire, pangarap, kalooban ng Diyos sa buhay natin ay sumagana. Diba? Sabi, saan po makikita yan, Pastor? Saan po makikita? John chapter 10, verse 10. Ano pong sabi? I came, chapter 10, verse 10b. Kasi ang 10a dyan, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Sa kalahati ng verse na yan, but, sabi ni Jesus, I came that they might have life and might have it more abundantly. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Parang hindi ka natutuwa na abundantly. Ano nung abundantly? Ano ngayon? Abundantly. Diba? Parang wala lang sa iyo. Parang wala lang. Okay? Jesus has promised to give you life that is full and abundant. Wala lang. Hello? Dapat excited ka. Kasi ganitong klaseng buhay ang gusto ni Lord. But, gustuhin ko mang yumaman, gusto ko mang sumagana, abundant life, prosperous life, pero be careful sa ating motive. Be careful sa ating na hindi tayo matatrap into temptations. Sa anong paraan? Ang taong may pangarap pero na-trap into temptation. Sa anong paraan? But when we are na-mislead po tayo sa ating priority. Sabi nyo nga, priority. Gusto ni Lord ang may pangarap ka. Ayaw ni Lord na wala kang pangarap. Gusto ni Lord, nagdi-desire ka. Gusto ni Lord, umasinso ka. But, may bat. Ang bat sa amin ay bat kakaw-kakaw, bat. Ang bat naman kay Ate Lida ay paniki. Ang dami gulo ng English, no? Kaya ayaw mo nang mag-English. Never. Okay. So, merong pero. Okay po yung mangarap ka. Okay po yung umasinso ka. Okay po yung maging milyonaryo ka. But,
if our minds are polluted, na-trap ka into temptations of what? Ang inisip nating temptations ay babae, lalaki. Hindi lang po yan. Mga kapatid, everyday, tinutukso po tayo. Anong tukso ng kaaway? Huwag kang mag-devotion. Huwag kang umattend ng gawain. Di ba, inaantok ka? Di ba may sakit ka? Di maglubo ka. Dapat magtago ka. Huwag kang magpakita. Tingnan mo ang mukha mo. Di ka kaya-aya. Pinipintasan ka. Di mo ba alam? Minamaritis ka. Lahat ng discouragement sa'yo, sasabihin sa'yo ng kaaway. Ibubulong sa'yo ng kaaway. Para mangyayari, magtago ka na. At huwag ka nang mag-active. Na-discourage ka na. Kaya ang sabi ni Pablo, flee. Flee. Iwasan mo. Iwanan mo yung mga bagay na yan, sabi ni Apostol Pablo. This is advice. This is Apostle Paul's instruction to his beloved disciple. Now we will apply this in our times. Let us apply this in our daily living. Sa araw-araw nating pamumuhay. Regardless, may trabaho ka o wala, nasa bahay ka lang, o nag-opisina ka, may negosyo ka, regardless, kahit ano ang ating katayuan, be carefully. Flee. Iwasan, mga kapatid. Iwasan po natin. At pagkatapos natin, halimbawa, ito yung ating pinagkakabisit. Nandito ka na, nakafocus ka na dito. Parang, si Lord, Lord, sandali lang ha. Upo ka muna dyan, Lord. Para bang, tingnan niyo po ang sitwasyon natin in the practical sense, in the practical ways of life as Christians. Asikasuhin ko lang muna to, Lord, ha? Upo ka lang dyan. Para bagang si Lord, bisita. Upo ka lang dyan, ha? Sandali lang po, ha? Kausapin din kita mamaya. Okay? Busy lang ako dito. Ayan, ganyan. Okay. The more kang naging busy dito, the more na marami kang ginagawa, dadagdagan pa yan ng kaaway. Na akala mo, kasi nag-i-enjoy ka na dito eh. Hindi, dagdagan ka na naman yan ng bagay. Kasi ang gusto ng kaaway, mawalan ka ng oras ni Lord. Gets? Hindi masama na maging busy. In fact, masama nang wala kang ginagawa. Because an empty mind is the devil's workshop. Kana katulala ka lang, nakatunganga ka lang, nakita, Lord, dahil ba pera? Wala ayuda. Parang naghihintay ka lang, parang si Juan Tamad, kailan malaglag yung bayabas. Naunahan ka pa ng ibon, kaya nakanganga, naghihintay ka sa bayabas. Kaya ang nalaglag sa iyo ay ipot. Bawal ni Lord ang tamad. So maganda yung busy. Kaya lang, sa pagiging busy natin, hindi natin alam na natatrap ka na pala. Yun po yun. Ay di tapos na mensahe. Yun lang naman po yun eh. Ang sabi ni Paul kay Timothy, get rich to fall into temptation and a trap into many, anong tawag niya doon? Many foolish and harmful desires. Sa kagustuhan na makamit yung mga bagay, hindi po masama. Pero sa sobrang kagustuhan, nabaliwala na si Lord. Si Lord po kasi ay siloso. He's a jealous God. Okay po naman yung maging busy ka. Okay naman po yung ganito ka, ang dami mong activities. Pero, ang gusto ni Lord, isama mo siya. Hello? Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay, isama mo si Lord. He is the boss. He is the Lord. When we call Jesus as our Lord, He is number one.
Huwag natin siyang gawing number 5. Huwag natin gawin 50% lang sa iyo. 50% sa akin. 50% sa ganito. 25% ibinaghati-hati. 100% para kay Lord. Hindi ibig sabihin na araw-araw tayo dito sa church. In our daily activities, daily undertakings, kasama si Lord. Nagtatrabaho ka, kasama si Lord. Lord, guide me. Lead me, Lord. Alam niyo minsan, sa sobrang kong kapisihan, kumakanta ay yung aking worship, sinabay ko sa pagiging busy. Nagmamadali ako, kailangan kong mahabol yung oras kasi matraffic. Nasaan na ba ang move it? Nasaan na ba ang it move? Kung ano-ano na lang ginagawa ko. Alam mo ginagawa, lead me, Lord. Lead me by the hands and make me the rising sun. Kasama ko si Lord. Amen? Malayo kang magmura, malayo kang mainis, malayo kang magalit kasi instead of magalit ka, mag-worship ka na lang. Amen? Sa halip na magtatampo ka, sa halip na magluod ka, giluod na hinuon ang imong mga silingan. Sa halip na magtatampo ka, mag-worship ka. Amen? Palapakan po natin si Lord. Number 2. Ayan, kung may number 1, number 2. Pangalawa, natin gawin. Flee, pagkatapos ng flee, pursue. Verse 11. Pursue. Para magiging rhyme ang ating outline, madaling matandaan, ang pursue, palitan natin ng follow. Yan, sabihin natin, follow. Synonyms ng pursue ay continue or follow. Okay, number 1, flee. Number 2 ay follow. Ayan. Pagkatapos nating talikuran yung mga bagay na hindi kasama si Lord, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sa mga bagay na posible na maging hadlang sa blessing ni Lord, sa posible na makapaghinto sa mga blessing na sana, magtuloy-tuloy na sana ang blessing, kaya lang na-trap ka into temptation, na-trap ka ng buhay mo, ay hindi natuloy naging maayos at mabuti. Kaya sabi ni Lord, itigil ko muna ang blessing. Mukhang nawala na sa ayos ang anak ko. Mukhang parang no good. No good. Kaya, i-withdraw mo na. Tapos, magkapakapa ka na. Doon pa na nagpipray, okay, ibigay ulit. Kaya hindi magtuloy-tuloy, mga kapatid. Okay, number 2, follow. Follow, pursue. Yung pursue na yan, palitan natin ng follow. Follow after. Okay? Follow after. Righteousness. Napaka-specific. Sabihin natin specific. Ang guidelines ng salita ng Diyos. Follow after righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. O ano itong mga bagay na ito? Righteousness, ibig sabihin, sundin natin ang pamumuhay ng tama. Hindi po mamuhay na merong tama. Iba yung tama sa may tama. May tama. Tingnan mo katabi mo. Sige nga, sige, hindi nyo po ako katabi. Tingnan mo katabi nyo. Sa katabi kayo tumingin, hindi nyo katabi. Tingnan nyo po. Sa tingin nyo ba, tama siya? Amen? Ang gusto ni Lord tayo ay mamuhay ng tama.
righteous. Lagi natin sinasabi, hindi naman tayo perfecto. No man is perfect. Kaya, huwag tayo mag-expect ng perfection. Hindi po sinasabi ni Lord, follow after perfection. Dahil alam ni Lord na hindi natin kaya na maging perfect. Pero, alam din ni Lord na kaya nating mamuhay ng righteous. What is the difference of righteousness and perfection? Perfection is doing things that is perfect. Righteousness is doing the things that is right. Gagawin yung bagay na alam natin na tama. Paano natin malaman ang mga bagay na kung tayo po ba ay nasa ayos, nasa tama? Read always the Word of God. Because the Word of God teaches us the right things to do. Everything that is written in the Bible is God's instruction. Sabi natin instruction. Ito ay mga pangangaral, ito ay mga paalala ni Lord na kung wala na tayong basa-basa ng Bible, nagdidepende na lang tayo sa iba. Wala na tayong prinsipyo mula sa salita ng Diyos. Ang ating alam na lang noon pang panahon ni Magellan, hindi na nadagdagan yung ating bersikulo. Ang ating bersikulo ay lagi na lang John 3:16. Dagdagan mo na naman ng John 3:17. Hello? Ibig sabihin, mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Hindi lamang kayamanan sa lupa. Kayamanan sa langit, mga espiritual na mga bagay na i-desire natin, pangarapin po natin na tayo ay lumago. Tanong natin ng katabi mo, sabihin mo, lumago ka. Lumago ka. Subukan mong magtanim ng halaman. Tapos hindi lumago. Ang dami mo nang ginawa, diniligan mo na, pinifertilizer mo na, kasi hindi talaga siya lumaki. Ano ang purpose mo? Ba't mo siya tinanim? Di ba umasa ka na siya magkaroon ng bunga? Paano siya magkaroon ng bunga? On the first place, hindi naman siya lumaki. So ano ang desisyon mo ngayon sa tanim mo? Hampasin mo na lang, punutin mo na lang, itapon mo na lang. Bakit? Wala namang pakinabang. Kung sasabihin ng disciple, hindi man lumago, ay wala akong paki. Kung wala kang paki, ang ibig sabihin, wala kang pakinabang. Ang gusto ni Lord, mga kapatid, na tayo ay lumago. Para pag lumago na po tayo, magkakaroon tayo ng maraming bunga. Pastor, marami na po akong bunga. Dahil tag-init ngayon, sobrang init, marami akong bunga. Bungang araw. Hello? Ilan na ang ating disciple? Matatapos na naman ang 2025. Wala ka pa rin nadala sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Wala pa rin tayong nasira ng gospel. Ang gusto ni Lord, hindi lamang tayo ay tayo-tayo lang. Huwag tayong dumami. Kasi pag nagdagan tayo, gulo-gulo. Yung kunti lang naman ang upuan natin. Pagkasyahin na lang natin. Mga 20, 30, okay na po yun. Huwag maging 31. May usapan tayo hanggang 30 lang talaga. Pag may nadagdag ng isa, patayin natin. Napakaramo na usapan yan. Hello? Kaya pag may nadagdag, aawayin natin, aalis yan. Pag may nadagdag na bago, imaritis natin, pag-discourage yan, hindi na yan babalik. May usapan tayo na tayo lang talaga. Hindi mo katabi mo, memorize mo ng mukha niya. Nabibilang mo na nga yung wrinkles niyan eh. Hello? Mga kapatid, let us follow after God's righteousness.
Amen? Next, righteousness. Paano magiging righteous? Doing what is right. Nasaan ang right? Tingnan mo sa Bible. Kung meron kang hindi maunawaan, hindi maintindihan, at nagugulumihanan, naguguluhan ka, nandyan napakaraming gwapong pastor. Huwag kang makipag-usap ng pangit na pastor. Gwapong pastor. Pag sinabi natin gwapong pastor, hindi lang sa panlabas na anyo. Gwapo ang kanyang puso. At dyan tayo pagandahan ng puso. Dahil sa mukha, wala na po tayong magagawa dyan. Pero ang puso, kayang-kayang papugihin ng Panginoon. Amen? Pugi ang mga pastor. Pugi means presence of God inside. Hello? Kaya pugi. Lumapit po tayo kung sino sa tingin mo makakatulong sa iyo. Ang layunin para ako'y maging lumago, magbunga, at mamuhay ng tama. God's righteousness, the next, meron pa yun, purity. Purity ba yun? Love. Pakibalik ka pa. Verse 11. 1 Timothy chapter 6. Okay. Ayan o. Tingnan nyo po. Tingin po kayo. Alam ko wala kayong dalang Bible. Dito na lang ang Bible natin. Sa ibang church, social sila. Ang kanilang Bible, cellphone. Kaya sa iba, naka-attend po ako ng church na medyo sosyalan. Let us open our holy cellphone. Kasi Holy Bible man sana yun. Holy cellphone. Okay, pursue, follow righteousness, godliness, makadiyos. Paano mo ba malaman ang isang tao ay makadiyos? Pastor, yung bihira lang kumurap. Yung hindi magaslaw. Yung lagi nakasuot ng puti. Yung ang bestida ay hanggang sakong. Godliness ay makadiyos yan. Yung parang hindi nakabasag pinggan. Pag umakyat sa hagdanan, ihirap umakyat, yun pala may rayuma. Godliness, yung tipong upuan. Godly yan. Hello? Paano mo masabi na ikaw ay fan ng isang bagay na meron kang iniidolo ng tao? Makadiyos. Maririnig po natin itong makadiyos pag-eleksyon. Iboto nyo yan, makadiyos, makabayan, makakalikasan, makatao, makapera, makanakaw, maka-blood control. Yung umpisa, puro maka. Nakakainis ang ganitong buhay. Nakaka-bless ang ibig sabihin. Kapag makadiyos ang isang tao, ano sa tingin nyo? Nakakainis o nakaka-bless? Nakaka-bless. At paano mangyari yun pag ikaw ay makadiyos? Lagi mong kasama ang Diyos. Amen? Faith. Pananampalataya. Wala kang pera, faith. Maglilingkod ka, faith. Gusto mong umalis, faith. Lahat doing by faith. The just shall live by faith. Hindi sa mga bagay na nakikita. Mangyayari pa kaya ito? Matutupad pa kaya ang pangarap natin? Faith! Then love, pag-ibig, endurance. Let us follow, endure, hardship. Bakit tayo mag-i-endure? Dahil alam natin, tiyak na may mangyayari at matutupad ang ating pinapangarap. Amen? Hindi ka dapat madi-discourage. Endure trials, endure hardship. Dahil ang hardship ngayon lang yan. Walang bagyo
walang unos, walang lindol na nagtatagal. Kailan ka nakakita ng lindol na isang araw? Seconds lang yan. Kaya nung sinabi nung pastor na napahinto niya ang lindol, stop! Mag-stop naman talaga yan eh. Meron pang lindol na hindi mag-i-stop. Hello mga kapatid. Endure. Keep up the great job. At alam niyo po, huwag ka nang maghintay na mayroong magkukongratulate sa iyo everyday. Pag uwi ko sa bahay, binibilang ko yung mga nagagawa, yung mga activities ko. Pag uwi ko sa bahay, pag upo ko dyan sa kwarto, sabihin ko, congratulations boy. Congratulations to me. Thank you Lord, nakauwi ako ng bahay ng ligtas. Thank you Lord dahil hindi ako nabangga. Thank you Lord dahil safe. Hindi ako naka-receive ng 1 million. Nagpasalamat ako na hindi ako nakatanggap ng 1 million. Dahil insured pala pag move it, insured ka pala sa pag-angkas ka pala, may insurance kang 1 million. Kung mamatay ka. Kaya nagpasalamat ako, Lord, salamat na hindi ako nakatanggap ng 1 million. Ang ibig sabihin, buhay ka. Amen? Amen po ba? Amen! Naantok ka na? Next, endurance and gentleness. Meron pa bang gentle ngayon? Meron pa ba? Tingnan nyo sa MRT, sa LRT. Wala na. Yung mga babae, nakatayo, ang mga lalaki nakaupo, tapos kunyari tapos ang mata tinitingnan kung nasa. Ano niyo po bakit ko nalalaman? Ako yun. Pagod kasi yung tuhod ko, nasakit ang tuhod ko eh. Kunwari. Pero nag-sorry na po ako kay Lord. Nung bumaba na ako sa Balintawak, sorry Lord, bata pa naman yun. Tinignan ko. Pagbaba ko ng ganyan, nabangga tuloy ako. Gentle. Meron namang pasahero na pinaupo niya. Tapos, yun pala ay maraming sa liit, parang nana. Nung pinaupo ko, niyakap ka. Naging gentle ka pa. Tapos, lumikit sa'yo ang laki. Di sana hindi lang ako naging gentle. Nagpasalamat lang kasi. Sana hindi ka naman naging gentle. Mga kapatid, ang gentleness, most especially, sasabihin ng Lord, meron pa palang gentle. Meron pa palang namuhay ng malumo. Meron pa palang huwaran. Bakit? Sino po yun? Taga-Gitwi po yun. Amen? Meron pa palang natitira. Meron pa palang pagdating, good morning! Meron pa palang nagbabatian. Meron pa, alam nyo, piling ako ng taong yan. Napakagalang. Napakalambing niya. Kumusta mga kapatid? Ano pong gusto nyo? Kape? Wala tayong kape. Gusto mo kumain? Wala tayong pagkain. Meron pa kayong dala dyan. Gentleness in the sense that you are living as a Christian. Amen? Christian. Christian na may pakialam sa kapwa. Christian na hindi mukhang hindi Christian. Ang Christianity is not a religion. Christianity is a lifestyle. Lifestyle na kakaiba. Nakakaiba.
Ang magsasabi niyan, mismo ang kapitbahay mo. Ang makapagsabi na kung sinong ikaw is your neighbor. That is why the Bible says, love your neighbor. Para huwag kang ichismis. Love your neighbor dahil sila ang magsabi. Kapag meron bang nagsi-CI, for example, nag-a-apply ka ng loan, may in-applyan ka for approval, na hindi mo alam, nagsi-CI. Ano po yung CI? Certificate of Indigency. Yun yung kinuha namin ni Brother Jeffrey na munti kaming makapag-away sa barangay. Sabi, ang tapang ni Brother Jeffrey, Pas, ikaw ang makipag-usap dito? Ang daming tanong eh. Sabi ko, namulan na yung apo ni nung puli. Namulat na siya loob sa loob. Kasi ang tagal-tagal. Pag ang tagal niya sa loob, pumasok ko, pagpasok ko, tamang-tama. Pas, ikaw magpag-usap dito? Daming tanong. Nagtapak-tapakan naman yung anak ni Intong. Bakit? Anong problema, ma'am? Pero duwag naman talaga ako pag makita ko ng baril. Anong problema, ma'am? Yung tanong niyo po, hindi naman po yan related. May gentleness ba doon? Ano ba dapat? Ma'am, ano pong tanong niyo? Kristiyano po kasi ako. Gentle. Gentle. Kasama sa mental. Gentleness serves as a light to this world. Hello? Magalang. Maayos manalita. Disente. May Kristo sa buhay. Amen? Kaya palakpakan po natin si Lord. Lakasan mo yung palakpak. Itapan mo sa tainga ng katabi mo para magising. Pangatlo. O, tatlo na. Ay, salamat. Kakain na tayo ng kundol. Excited ako sa kundol. Ayan, F ka agad. Letter 12, verse 12, may F ka agad. Yun yung pangatlo. Yan, di ba? Baptist kasi tayo. Pag Baptist, 3 points lagi yan. 3 points. 5. Yan. So, ang pangatlong punto, makipag-away tayo. 5. Pero ang klase ng away, good. Ang klase ng away, matapang, matatag, hindi umaayaw, hindi sumusuko, atapang atao, hindi atakbo. Fight the good fight of faith. Hindi yung ampun-ampun lang ng konti. Ay, Pas, hindi kami makapagsimba. It's raining. Aren't we? Hello? Oh, it's raining. Aren't we? Napakaliit na dahilan. Hindi siya match doon sa commitment sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos ang ating pupuntahan. May pigsa ka lang kaliwat kanan. Hindi naman talaga yan makapagpunta, Pastor. Kaliwat kanan pa naman. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, isipin mo yung maging hindrance sa pagpunta mo kung katumbas ba or kapantay ba, sapat ba siya na maging valid to the King of Kings and Lord of Lords. Look at the Indians. The pastors of India. And have you seen in the Facebook? Ang galing kong mag-English na yun.
Have you seen it in the Facebook? Are you reiterating? Anong nangyari? Nag-worship sila. Nagsasamba. Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Lalo siguro yung mga puwit pag ganyan-ganyan. Biglang niratratan ng mga military. Natamaan yung puwit. Ako'y magpupuri. Habang sila nagsasamba, habang sila nagpupuri, ina-Armalite. Yung iba tumalon sa bintana, nagtakbuhan nandun na sa palayan, hinabol pa ng, niratratan pa ng Armalite. Tayo, anong dahilan? Samantalang sila, buhay ang katapat. Alam nyo, parang nahiya ako sa sarili ko. Itong mga taong ito, tinin ko sa praise. Itong mga taong ito, yung mga pastor nila, binitay dyan sa altar, katiwarik. Buti na lang ang laki ng garter ng bridge ni pastor. Dahil na hatak yung pantalon. Okay na pong mamatay kaysa makapahiya na ang bridge ay butas. Di bali ng mamatay, may dangal naman. Hello, kaya naisip ko tuloy, dapat lagi akong nakasuot may mga branded in case of emergency. Di katulad nung elementary ako, wala kaming pangbili ng medyas. Kaya ang ginawa ko, yung bunil, no, araw t-shirt ng tatay ko, yung bunil. Di ba yung magarter siya, napaka-hapit na hapit. Ginupit ko yung, ang tawag nito, bukton sa Bisaya, yung ano dito sa t-shirt. Ginupit ko yung dalawa, sinuot ko. Siyempre, walang talampakan yon. Colored siya, stripe. Ang ganda, sabi ng mga, wow, ang ganda ng medyas mo eh. Pero hindi nila alam, balikat mo yun ng t-shirt. Kasi compulsory, sabi ng teacher, bawal na walang medyas. Wala akong medyas, walang pambili. Dinupit ko na lang yung sinuot ko. Takbo-takbo ako. Umangat katagalan. Nakita yung balat. Baba naman ako ng baba. Ang ibig sabihin, para-paraan. Paano pag nahimatay ako? Hindi tanggalin ang sapatos. Kaya mga kapatid, be careful. Kaya tama ang nanay ko. Gayahin natin ang nanay ko. Kahit nasa bahay lang, bihis na bihis. Laging handa. Bakit ka na nakasuot lagi? Bakit naka-lipstick ka lagi? Para pag namatay, maganda. Hello? Imalay mo, abutin ka. Di ba? Kasi pag nahimatay ka, di hihilot-hilutin ka ngayon, bubuhatin ka ngayon, ang baho ng kilikili mo, ang dami na tuloy nahimatay. Be prepared. Get ready, always. Maligo, always pabango. In case of emergency, mabango ka. Hindi mo lang ibang madadamay. Ibig sabihin, mga kapatid, let us live consistent as a living example as Christians to the world, light of the world. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Fight the good fight of faith. Do not be discouraged. Do not be dismayed. Do not, ang daming do not. Hindi porkit masarap ang donut, alam mo ng donut, ginagawa pa. Hello? Fight the good fight of faith. What is white is white, and what is black is black. Sabi ng Bible, learn to answer things. Learn to face
everything. What is yes is yes. What is no is no. Walang or. No compromise. Be strengthened of our commitment to God. Mga kapatid, commitment. Sabi natin, commitment. When you commit to the Lord, Lord, I will join worship team. Lord, I will commit to the ministry. Lord, I will commit to serve you faithfully. And that is commitment, mga kapatid. Nung tayo po ay nabaptize, ang kinakanta ng choir habang ikaw ay nalulubog sa tubig at nagpakyut-kyut ka pa doon sa tubig habang nilulubog. Remember that song. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. May pera o wala. May kurikong o wala. I have decided to follow the Lord. No turning back. No turning back. Si Lord ang kausap natin, hindi si Duterte. Si Lord ang kausap natin, hindi si BBM. Hindi tao ang kausap po natin, but Diyos na may likha ng langit at lupa. Let us not underestimate the holiness and the power of God in our lives. He is God and God alone, and deserve of our service and commitment to God. God deserves everything we have. Dahil wala naman po talaga tayo. Wala po tayo, mga kapatid. It is only by the grace of God that we are saved. It is only by the grace of God that we can continue. Ano ang tao sa tingin ng Diyos? Sa harapan ng Diyos, katuldok lang po tayo. Alikabok lang po tayo. We are only a dust. Tayo ay lupa lamang. Kaya yung katabi mo, amoy? Lupa. Hindi na yan ikapagtataka. Kasi lupa naman talaga yan. Napabanguhan lang yan ng ibon. Wala po tayo. So that is why what we have is for the Lord. Hello? Kahit mga anak natin, sino dito may anak? Kahit yung mga anak, hindi natin pagmamay-ari yan. What will you do? You pray. Dahil katiwala po lamang tayo. Amen? Sino dito merong pinagpipray kay Lord na matindi? Hindi lang yung, Lord, pagalingin mo na yung aking bujinggit. Hindi lang hanggang bujinggit. It's more than material things. It's beyond what you have and what we have. It's the things na gusto mong mabago. Lord, napagod na po ako sa kahirapan. Lord, napagod na po ako sa pakikipaglaban, pakikibaka. Ang daming problema kaliwat kanan. Now is the time. Fight. Paano makipag-fight? Faith. Increase your faith in God. At ang pananampalataya lalaki, lalago kapag lalo mong makilala of who God is in your life. Kaya tayo nakulangan ng pananampalataya, kaya tayo minsan walang pananampalataya, ang resulta na di-discourage dahil hindi talaga natin lubos nakilala kung sino ang Diyos. Pero kapag nakilala natin ng tapat, ng lubusan kung sino ang Diyos, never
and never ikaw manghihina. Hindi ka pwedeng, wala kang karapatang aayaw at umatras dahil kilala mo ang Diyos mo. Hello? Sino dito nakakilala sa Diyos? Lahat ng kamay. Nakilala mo ba ang Diyos? Yung iba hindi nila nakilala ang Diyos. Lahat ng nakakilala sa Diyos. Kung nakilala, huwag niyo mo nang ibaba. Kung nakilala niyo ang Diyos, gaano mo siya kakilala? Gaano mo kakilala ang Diyos? Sino ba talaga ang Diyos? Kung hindi pa masyado, learn more. Kaya nga may awit, Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Because the more we know God, the more our faith increased. Aangat ang ating pananampalataya. Kasi kilala ko ang Diyos, hindi niya ako pababayaan. Kahit wala akong pera ngayon, alam ko, kilala ko ang Diyos, hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako ipapahiya, magkakaroon ako. And that is faith. Ngayon ako nadi-discourage, ngayon ako nanghihina, ngayon ako ganito nang lulupaypay, pero dadaan lang ito. Huwag kang umayaw, tuloy-tuloy. Pwede kang magpahinga, pero wala kang karapatan huminto. Pag napagod, magpahinga. Sabi ni Lord, come unto me, all ye that are heavily laden, and I will give you rest. Kapag kayo'y napagod, lumapit kayo sa akin, kayo ay pagpapahingahin. Pwede magpahinga. Kaya lang, huwag mong tagalan, baka matuluyan. Hello? Kasi masobrahan ka naman sa pagpahinga, sabi ni Lord, paano nagustuhan mo na magpahinga? Kaya you may rest in peace. Natuluyan na siyang nagpapahinga. Amen? Pero kung ayaw mo pang mag-rest in peace, magpahinga ka, huwag mong tagalan. Hello? Nadi-discourage ka? Pwede! Pero huwag mong tagalan. Hello? Nanlulupaypay ka, parang aayaw ka na, parang lang yun. Huwag mong tuluyan. Dahil parang lang yun, parang ayaw ko na. Parang lang yun. Kapag tinuloy-tuloy mo, nasa iyo yun. Hello? Pwedeng mapagod, pwedeng magpahinga, pero sandali lang. Pwedeng magalit, huwag mong tagalan. Dahil pasobrahan ka ng magalit, tinagalan mo, ang sobrang galit, pumangit. Tingnan mo katabi mo. Mukha bang galit yan? O mukhang... Kapag pumangit, alam mo na. Kapag pumangit yan, alam na this. Ang ibig sabihin, galit lagi. May kilala ba kayong taong ganon? Magalitin? Anong itsura? Kamukha ba ng katabi mo? Wala dito. Amen? Let us all rise. Tatlong bagay na pwedeng prinsipyo at panuntunan ng buhay. Flee from all unrighteousness. Follow after the things that is pleasing God. And fight the good fight of faith. Wrestle with the Lord. Fight with the Lord. Because our God is our Lord. He is the Lord. Let us bring our world to the world of God. Because Jesus is our world. The Christian world. The world of Christianity. Living in accordance to the will of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
as a response to the word of Jesus. Huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos pumasok sa kabilang tainga at tatagos sa kabilang tainga na parang walang nangyari. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Dahil nais ng Diyos, dapat merong mangyari. Magandang pangyayari. Tugon sa mensahe. Tugon sa salita ng Diyos. Sing this song. Awitin mo ang awit na ito from your heart. From the heart. Express that heartfelt worship to the living God, Jesus. Living systematically. Systematically in the sense with principle, with system. Kristyanong sistema ng tamang pamumuhay. Flee, follow, then fight. Let us talk to God, our Heavenly Father, while singing this song. Be careful of the lyrics of that song. This is a commitment song. When you commit your lives to God, living to His Word, being He is our Lord. Father God, honor our heart's desire. Father God, honor our prayer. Father God, honor our family. Father God, bless your people. Bless us, O God, with your word, with the principle that you have taught us. Tinuruan mo kami, Panginoon. With the Holy Spirit, we will follow you. My Father, I adore you more than anything my heart could wish for. I just want you. And Jesus, my beloved Savior, everything I am, I owe to you. You wanted to stand for
Declare the Lord. And as the angels singing with us, the name of the Lord be glorified as we declare the goodness of our Lord. Hallelujah. Let God hear your voice. Ayan mong iparinig mo sa Panginoon ang iyong tinig mula sa iyong puso. Inihayag mo ang pagmamahal mo sa Diyos. Hallelujah. No one could ever take your... One more time. You are my word. Lay down our lives to Jesus alone. Our commitment that no one could ever take your place. Walang Diyos, walang ibang Diyos, walang ibang bagay, walang ibang tao na makakaagaw sa pwesto mo sa aming mga puso. That you are number one, that you are the Lord, you are our faithful God. No one could ever take your place. No one, oh Lord. For you are my word. You are my God. Declare it. Lay down my life for you. Father, thank you, Jesus Christ, God the Son. Thank you, Holy Spirit, for continually empowering us with the conviction, the strength, and the power that we have received. Taas po natin ang mga kamay. Receive. Receive the blessings. Receive the power. We cannot do everything without God. Without the power of God, without the power of Jesus, we are nothing. It's only by the faith of the Son of God who loves us. Receive now the power of Jesus. Show it in our gesture of faith as we lift up our hands. By lifting up our hands, declaring, receive the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah.